Usap ko po ang mga opisyal o ilang mga opisyal po ng MNLF. So dahil nga po sa tulad ng sinabi ko, ako po ay kinukuha bilang general ng nasabing grupo o nasabing samahan. So sa aming po pag-uusap, mga minamahal kong mga kababayan, napag-usapan po namin ito pong si Rolando Abdul Ulamit. Ito po yung in-interview po ng SMNI na kung saan tinatakot po yung ating gobyerno. Pinapalabas nila na ang MNLF ay makikipaglaban daw para daw kay Sara Duterte na isang halimaw na kung saan ang mga kasama niya ngayon ay puro mga bakulaw, na kung saan itong si Sara Duterte ay manang-mana sa kanyang tatay, na kung saan hindi lamang po mamamatay tao, magnanakaw talaga. Panoorin mo natin. It is incumbent for us, obligasyon namin. Hindi namin pwede mabayaran ang pag-secure ng mga Duterte sa amir namin, ng aming founding leader, Professor Normis Pari, na nandito sa Davao. Malaki ang utang na loob namin sa kanilang pamilya. So, hindi kami pwede magpabaya kung kailangan nila kami, nandito kami, physically, kasama na mga prayers namin, na sana sa panawagan niya, pamilya niya, mother, mga anak, nandito ang MNLF. Ipatawag lang kami ni Vice President and we are ready. The MNLF is always ready for this one. Anytime. So yun, nakausap ko po mismo yung isa sa pinakamataas na general ng MNLF. Ako general ako, pero ito po yung isa sa pinakamataas na general na sa mga general ng MNLF. Ito po ang aming napag-usapan at ito panoorin ho natin. Pakinggan natin. So ano yun? Sino yung nagsalita? Sino yung nagsalita na na yung tungkol nga doon sa tinanggal ba yon? Dating political affairs yan ng MNLF, naging spokesperson din. Kaso, tinanggal na nga ni Masya Adami. Kasi nga, pera-pera ang ginawa niya nung eleksyon. Tanggap siya ng pera kay sa mga kalaban. So, tinanggal na pala yon. So, ibig sabihin, hindi sang-ayon lahat ng MNLF doon sa sinabi niya. Wala. At saka hindi naman siya, wala siyang mas kasi hindi naman siya yung spokesperson. Ang spokesperson ng MNLF, si Morsi. Dato Morsi, hindi naman si Ulami. Pinatimos nga sa ng kwan ni Maas kasi bakit ka nagsasalita in behalf of MNLF folks na hindi ka naman narinig sa loko. Diba? Pinatimos siya, kuya. Kasi ang daming batas na pinasa si Bongbong na puro sa MNLF. Yung ban, alam mo yung ban, di ba? Time ni Duterte, tapos na-execute siya time na ni Marcos. Basta tayo, hindi tayo kakampi sa mali. Ay, siyempre naman. Kasi ginagamit ni Sara yung MNLF daw ginagamit ng SMNI, sinasabi lahat daw ng MILF kakampi daw kay Sara. Medyo pinagtatakot lang na kunwari sa government niya para hindi tayo against the government. Kaya nga, ipinamumukha nila na ang Bansamuro, pati ang MNLF, kakampi ng mga Duterte, samantalang, di ba? Dahil na lang yung ban, napunduhan ng ban, ilang bilyon yung pondo ng ban. Di ba? Binigay yun ni Pangulong Bongbong Marcos sa MNLF. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw po yung aming pag-uusap na ito. So narinig nyo naman na inalis po sa pwesto ito pong inalisan ng katungkulan o matagal na inalisan ng katungkulan itong si Rolando Abdul Ulamit. So ibig sabihin, nagsasalita siya doon sa SMNI, wala na siyang katungkulan. Kasi kaya siya inalis, ang dahilan kung bakit inalis itong si Rolando Abdul
Ulamit. Dahil ginamit niya yung grupo ng MNLF para po magkapera.